Sa lahat ng mga calling game players, si Hiromi Higuruma lang talaga ang nakitaan ni Kenjaku ng pambihirang potensyal bilang isang awakened sorcerer. Subalit ang di niya alam ay may isa pa palang awakened sorcerer na nagtataglay ng napakalakas na curse technique na kayang mag-oppose even kay Gojo Satoru. At ngayon ay kaharap na mismo ni Kenjaku ang sorcerer na yan. This is Mr. Meken, and finally lumabas na ang full chapter para sa chapter 242 kung saan yung chapter na ito ay magbibigay sa atin ng isang di pangkaraniwang na labanan. Kaya wag na natin patagalin pa at simulan na natin ang Kenjaku versus Takaba. Let's go! 2つ条件を満たせば勝てるよ。 Sa unang panel ng chapter ay makikita si Kenjaku na naghanda na at nagsamo ng isang special grade curse spirit na may pangalang special grade rebellious spirit Akuro Otake. Isang curse spirit na matatawag nating may kalakasan talaga. Subalit sa di inaasahan ni Kenjaku ay out of nowhere ay bigla silang nasagasaan dito ng isang truck na dumurog at pumatay sa kanyang special grade curse spirit. Samantalang si Kenjaku naman ay kahit na nakatalon ay di pa rin nakaligtas sa truck. Kaya matapos tumilapon ay dito ay sinabihan siya ni Takaba na ang nagmamaneho pala ng truck na to na wikang ayos ka lang ba? Napakadelikado naman ang ginawa mong pagtalon. Sagot naman ni Kenjaku na wikang 100% kasalanan mo ito. Kaya na may bigla namang may dumating na police officer, and guess what? Ang kasama nitong police officer ay si Kenjaku pala. Nasabi nito kay Takaba na nakainom daw pala siguro ito, in which ay di naman nagustuhan ni Takaba ang akusasyon ni Kenjaku. Kaya na may sinabihan ni Kenjaku si Takaba na i-check daw nito ang alcohol level at ininstrukan ni Kenjaku si Takaba na hipan ng isang bag na naglalaman pala ng goldfish na kung mamamatay ang goldfish sa pag-ihip ni Takaba ay aarestuhin daw niya ito. Subalit bago pa man makaihip si Takaba ay nang nakita niya na ang goldfish ay parang nasa state of death na, ay dito ay sumigaw siya na sabing naghihingalo na raw pala ang goldfish. Kaya na may dinala nila Takaba at Kenjaku ang goldfish sa isang ospital at sinabihan ng naging doktor na si Takaba, itong naging doktor na rin na si Kenjaku na wikang kunin mo ang medical information card. Habang si Kenjaku naman ay kinakamusta ang kalagayan ng goldfish na isang goldfish na napakalaki mga kaibigan. Matapos yan ay chinecheck naman ni Takaba ang vitals ng goldfish. Sabay biglang nagpalabas si Kenjaku ng defibrillator na wikang, "Defibrillator, I choose you." Sabay bigla nitong ginamit ang defibrillator kay Takaba mga kaibigan na ngayon nakuryente tuloy na sabing, "We're blasting off again." At ang mga linyang to mga kaibigan ay reference sa Pokemon na ang linyang "I choose you" at "We're blasting off again" na ang linya ng Team Rocket na binibitawan nila sa tuwing napapalipad sila mula sa mga atake. Anyways, matapos niyan, isa kasamaang palad ay di na nila na-revive pa ang goldfish na naging buto na lamang. Ikinadismaya naman ito ng gusto ni Kenjaku, sabay sabi naman ni Takaba dito na ito raw pala ang limit ng modern medicine. Kaya tumalikod na lang si Takaba at inutusan si Kenjaku na dapat ay papupuntahin daw nito ang mga nurses na nagmamahal daw talaga kay Takaba ng gusto dahil depressed daw ngayon itong si Takaba. Subalit bigla namang naging nurse si Kenjaku at tumanggi sa utos ni Takaba. Kaya pagalit namang sabi dito ni Takaba, sabay hinampas si Kenjaku ng stethoscope na wikang, "Di mo ba ako narinig? Ang sabi ko, depressed ako." Ngunit kahit galit na galit si Takaba mga kaibigan ay tumanggi pa rin si Kenjaku habang inaasar ito. Kaya mas lalong nagalit si Takaba at sinigawan si Kenjaku na sabing, "Ano bang problema mo? Ganito ba talaga ang pagtatrato mo sa isang malungkot na tao?" Nasagot naman ni Kenjaku na hindi naman daw mukhang depressed si Takaba. Kaya ngayon ay napasya na lang ang dalawa na isisettle na lang daw nila ang di pagkakaunawaan sa isang Jack and Poy. Maya-maya pa ay bumalik na nga sa dati ang kanilang mga outfits at magkasabay na kumakanta at naglalaro ng Jack and Poy. Kung saan ay naging resulta ay magkaparehong gunting na isinundot nila sa mga ilong. Kaya na may napaatras dito si Kenjaku habang unti-unti na niyang naiintindihan ang kapangyarihan o curse technique ni Takaba. Ayon sa kanya, na hindi lang daw pala na ma-manifest ni Takaba into reality ang mga bagay na nasa imahinasyon lamang nito, kundi kahit ang sarili lang isipan o imahinasyon ng kalaban o ni Kenjaku ngayon mga kaibigan ay naaapektuhan din daw pala ni Takaba. In other words, isa o manong soul resonance ang nangyayari. Ibig sabihin na ang imahinasyon ni Takaba at Kenjaku ay konektado na parehong naaapektuhan ng curse technique ni Takaba. Na dahil dito ay may clue na si Kenjaku mga kaibigan sa kung paano ito i-counter. Matapos niyan ay bigla naman silang napunta sa isang game show kung saan ay nagsalita naman dito si Takaba na hindi raw siya gagawa ng hindi nakakatawang bagay. Tulad na lang daw sa pagbibigay ng mga intentional wrong answer. Sagot naman ni Kenjaku na hindi niya rin daw gusto mga ganyang tao na mga nagpapanggap raw na bobo. Kaya na may nang nagsimula na nagbigay ng katanungan ng host ay bigla namang sumagot si Kenjaku nang di pa pala tapos ang tanong. Dahil dito ay sinabihan ni Takaba si Kenjaku ng wikang, "Sira ulo ka talaga. Alam mo naman kung paano ito laruin eh." Kaya nung ibinigay na ang next question ay nung di alam ni Takaba ang sagot ay mabilis naman nag-steal si Kenjaku
Kenjaku at sinagot ang tanong. Na ikinagalit naman ni Takaba dahil masyado rong maaga ang pagpindot ni Kenjaku sa buzzer. Kaya inasar naman dito ni Kenjaku si Takaba na wikang ang ganda naman ng eyesight mo. Anak ka ba ng ophthalmologist? Nasagot naman ni Takaba na wikang ano naman ngayon. Kaya nag-proceed na naman sa next question ng host at pinapili ang dalawa sa dalawang pintuan na makikita natin dyan. Na may tanong na alin daw sa dalawa ang mahirap isabi sa iba. In which ang choices ay nasa dalawang pintuan na ang una ay ang ma-formally endorse sa isang university at ang pangalawa naman ay ang pagsulat sa sarili mong university recommendation letter. Kaya na may mabilis namang kumilos ang dalawa patungo sa dalawang pintuan. Sabay sabi pa dito ni Kenjaku na napaka-easy naman daw ng tanong. Na dahil dyan ay napasabi naman ng host na napaka-confident naman daw nitong dalawa sa kani-kanilang mga napiling pinto. Pero baka di raw siguro nila alam o naiintindihan kung gaano daw pala ka-tricky ang tanong na ito. Matapos niyan ay bigla namang na-distract si Takaba nang may narinig siyang sumisigaw ng saklolo. Kaya sa kanyang paglingon ay dito niya nakita ang isang pusa na nasa gitna ng daan. Kaya na may sa walang pag-aalinlangan ay kaagad nag-attempt si Takaba sa pag-rescue sa pusa mula sa paparating na taxi car. Ngunit bigla namang nagulat si Takaba na ang pusa pala ay si Kenjaku na wikang meow. Dahil dyan inasagasaan tuloy ng taxi si Takaba na ikinagulat ni Kenjaku dahil bigla naman siya ditong nakakita ng isang pusang papalunod na ang pusa na tinutukoy dito mga kaibigan ay si Takaba na nakasuot ng cat ears na sabing meow meow. Kaya na may sa walang pag-aalinlangan ay diretsong nag-surfing si Kenjaku mga kaibigan upang i-rescue ang sinasabi niyang pusa na si Takaba. Ngunit di niya alam mga kaibigan na sinulan na pala siya dito ni Takaba na mabilis na nagpapatakbo ng jet ski nito at sinagasaan si Kenjaku bilang pagbawi sa ginawa nito kanina sa pedestrian. Kaya na may napangiti naman dito si Kenjaku na wikang nahuli mo ko At kaya pala nakangiti ngayon si Kenjaku dahil naglalaro pala sila ngayon ni Takaba ng tubig dito sa dagat. Kasabay niyan ay napasabi si Kenjaku sa kanyang isipan na tuwang-tuwa raw talaga siya dahil sa mga ilang centuries na raw ang lumipas pero ngayon lang daw siya naka-experience ng ganitong klaseng saya. Kaya nagpapasalamat daw talaga siya dahil sinimulan niya ang Kaling Game. Subalit sa kaligitnaan ng pagtawa ni Kenjaku ay bigla siyang natauan at inilublob si Takaba sa dagat. Pero di nagpatinag si Takaba mga kaibigan at pinatigil si Kenjaku na wikang, "Teka muna, tikman mo itong tubig dagat." Sagot naman ni Kenjaku na hindi naman daw ito tubig dagat dahil isa daw pala itong Fanta Soda Grape flavor. Dito ay tuwang-tuwa naman si Kenjaku pero sa kanyang isipan ay nababahala na siya na sabi niya dito na matatalo raw talaga siya dito ni Takaba. Kasi para kay Takaba, ang mga senaryong to ay mga simulations lamang. Pero ang damage na ibinibigay ni Takaba sa kanya ay natatanggap daw ni Kenjaku in real life. Bukod dyan ay may posibilidad din na ma-exhaust ni Takaba ang kalaban sa mga simulations na to. Kaya may dito na na-realize ni Kenjaku na ang laban na ito ay hindi raw talaga matatapos o may dadaan sa karahasan hanggat sa hindi raw nasasatisfy ni Takaba ang kanyang love pagdating sa comedy. Na sinabi na noon ni Takaba na hindi siya titigil sa pagpapatawa hanggat sa di niya nasasabi ang lahat ng bagay na iniisip niya nakakatawa at hanggat sa di niya rin napapatawa ang huling taong hindi natatawa sa kanyang mga jokes. Kaya na may matapos niyan ay dito ay nagsuot na si Kenjaku ng suit at naghanda na sa isang show sabay sinabihan si Takaba na wikang, "Nakapag-warm up ka na ba? Halika, partner." At itong parang may gulat na ngayon na mukha na si Takaba mga kaibigan ay sumang-ayon naman at umabante na sa entablado kasama si Kenjaku for a final fight. And I'm guessing na since na-connected lang ang kanilang imahinasyon na namamanipula ni Takaba ay maaaring ang kahinaan nito ay posibleng mamamanipula din ni Kenjaku ang imahinasyon na sinishare nila basta't makakaisip si Kenjaku ng isang bagay na nakakatawa para kay Takaba. Kaya maaaring ang gagawin dito ni Kenjaku sa next chapter ay ang makipagpalitan ng jokes kay Takaba dito sa entablado. Kaya na may sa susunod na chapter ay posibleng battle of jokes ang magaganap mga kaibigan. So yan mga kaibigan, malapit na tayo sa final fight ng dalawa at ang masabi ko lang ay napaka-OP din pala ng curse technique ni Takaba. Biruin mo, ipinatay lang ang special grade curse spirit ni Kenjaku gamit ang isang track. Na-realize ko rin na ang iniisip no ni Kenjaku na measurement ng form ni Takaba noon ay under the influence of Takaba's curse technique. So yan, dyan muna natin tatapusin ng chapter sa last panel na to. Kaya naman kung nagustuhan nyo naman ang ating video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.